Today mga ka-EA support today's video. Eto nga no, yung huli nating vlog, di tayo nauwian ni Japan. Pero ang tunay na nangyari, na-delay lang ng todo ang ating ibon na si Japan. Ayan. So meron pala ako dito na kinuha na mani dahil magbibigay nga ako sa kanila ng pabaon. Kasi today is Saturday at meron tayong loading at ang bitaw bukas Rosario, La Union mga kalapatids, no? So bahagya lumalayo na, so base sa ating air distance na panukat, nasa 165 to 170 km air distance na. So kailangan na natin ng ekstrang pabaon para sa ating mga ibon. Ayan mga kalapatids, ayan no, may sticker pa si Japan. Di ko na siya naantay nun, gawa nung meron akong pasok sa trabaho. Eto, may sticker pa siya. Nakapuling natin. Hindi ko mawari kung bakit siya na-delay. Halos kulang isang oras siya delay nun. Pero duda ako na baka naglaglag ng itlog to sa truck. Ayan o mga kalapatids. Chinek ko naman siya nung mismong gabi, nung pag-uwi ko. Wala naman siya, hindi naman siya tumukod. Siguro talagang nanghina. Baka nang itlog nga. Paano masabi? Update, eto, mamayang gabi meron tayong loading. So ito na yung magiging huling beses namin na magkakarga kami ng training na Sabado ang loading. No, possible next week ang magiging sunod na loading namin Biyernes na kasi di hamak na mas mahaba na yung kanilang biyahe sa truck. So doon na sila matutulog, kakain na rin sila sa truck doon kaya kailangan nila matuto na maipagbardagulan ng kain sa truck mismo. Kasi kung hindi nila gagawin yun, wala, gulong na naman tayo, di sila makakauwi, wala silang sapat na magiging lakas para makauwi. Ayan, so ito yung ating mga pang-south. Yung mga pang-south natin dito, dinagdagan ko ng old breeder. So, kasalukuyan, nagre-recover ako ng kanilang mga kondisyon. Yung katawan, okay. So, kondisyon na lang sa liparan ng hinahabol natin. So, ito yun, yung Bandenwegen, tsaka yung Masile. Ayan, mga flyer ko yan, na magaganda rin naman yung mga history ng bloodline nila, ng mga lipad. Tapos, ito, pang-south din natin to. Hindi pa siya nagbibihis. Sana humabol kasi kung di ako nagkakamali ang possible track o training sa track pagdating sa south mga second week ng December o baka last week mga ganon, something ganon, o baka nga mas mapaaga pa. Ito yan, team south natin to, Milky Bar, si Hanzo, team south. Ito rin yung ating Venom line. Ayan, pinangalanan natin, hindi, Venom lang yung tawag pala sa kanya. Ayan, pero ang lahi talaga nito African Black Eagle. Ayan, mabis pa rin. Medyo bumibilog na rin yung kanilang katawan. So, yan. Mga team south natin. So, ilan na yung south na. Ito pa. Si Poknat. Ayan. Galing to kay Sir Dennis yung lahi nung kanyang Cat Balogan Daybird na mga lahi na polong. Ayan. So, ito panlipad din natin. Itong isang Dennis Palma line natin na galing din kay Sir Baet is pang-stock naman natin to. Ito yung anong tawag na ito? Bloodline nito. Gelema. Ayan. Ito ay stock bird. Yan, possible hen. So, meron na ako agad na gustong ibangga sa kanya pero hindi pa naman siya pwedeng i-breed Kasi nga, bata pa. Hindi pa nga nakakapag-bis. Hindi pa fully na kumikintab yung pinakalik. Unlike na ito ni Hanso. Ayan o. Bis na. Ganda na ng tindig. So, ang pinarisan na ito ni Hanso, mga kalapatids, ito. Ayan. Kusa na sila nagparisan dito kasi nga, yung mismong colony natin is yung typical na colony lang na magkahalo yung hen tsaka kak. Ito naman si Taiwan. Ito sabay sila dumating nung last training natin. Last training mid-toss kasabay sila ni Bekbek. So ito si Bekbek. Kaya lang medyo may napansin ako dito kay Bekbek kasi pag silip ko dun sa may kabilang pisngi niya, ayan medyo maga. So siya yung namumukod tangi na ibon natin dito sa loop na meron cancer. Pero ginawan ko na to ng paraan. Ayan medyo maga. Ginawan ko na ng paraan to. Kahapon ko siya sinimulan na gamutin. Tapos kanina ganun ulit ginawa ko bago ko siya parondahin pa low fly. So ang ginawa ko, nagsalin ako ng All Herbs Probiotics sa malinis na lalagyan. Tapos cotton buds. Tapos yung mga namumuon niya na cancer, buti na nga lang napansin ko kaagad, manipis pa. No? So dahan-dahan natin tinanggal yung namumuong cancer niya sa may gilid ng ng bibig. Pero usually kasi nakukuha tong cancer sa maruming pakainan. Pero hindi naman maruming pakainan natin. Maliban na lang kung napapatukod to ng mga nakaraan or kung saan siya natuka. Kasi syempre pinapalopline natin. Baka natutuka sa flooring dito kasi hindi ko naman sila lagi na monitor. So baka doon. Pero huwag kayong mag-alala kasi yan, ginagamot na natin siya. Hindi ako nagbigay ng antibiotic. Sinilip ko naman yung kondisyon ng katawan niya. Sobrang bilog naman. Maganda naman din yung hipo ng balahibo niya makinis. So
tingin ko di magtatagal tong kalagayan niya na to, no? Na ganyan. Tapos ito ngayon man, bibigyan na natin sa kanila pabaon. Ayan, no? Doon muna tayo sa mga natural na mga pabaon na possible na magugustuhan nila. Yung sticker, baka mamayang gabi tanggalin ko kasi pagkaaga tayo na ibon, siguro mga bandang alas 8 na. Ayan. So, halos 3 linggo na lang o 3 abangan na lang ng training. First lap derby na. Ayan. So, ano kaya magiging, magiging resulta ng ating pag-aabang sa training, no? So 3 yung ating nilalaban sa training. Although hindi sila matulin talaga totally, pero malay natin, 'di ba? Pagdating ng derby, sa duluhan naman tayo bumawi, no? So sure na to na ilalaban natin. Basta kung sino yung matitira dun sa 3 na tinitraining natin, possible i-derby na natin. Ayan. So, ang problema ko na lang, sa mismo actual na derby, kung sino yung mag-aabang para maiklak nga, itong mga ibon natin. Ayan, ayan. A few moments later. Meron na naman tayong mga bagong hango. So, ito nga pala yung dinirect acquire sa atin ni Nathan Jetta. Ayan. So, halos pa kompleto na rin yung balahibo niya. Pero dito sa may bandang ilalim, manipis pa. Ayan. So, magbobombit na tayo sa kanila na Integra 3 na tawag nito. Binabad natin ng halos 40 minutes para at least malambot na malambot. Para mabilis nila ma-digest tsaka ma-absorb. Tapos ito naman yung direct naman na anak ng ating imported na stop band rate cross dun sa Vandenbroek. So ito, doon naman to kay Sir Chris Alejo. Ayan, shoutout. Meron na rin siyang naunang na-acquire sa atin na bloodline naman ng African Black Eagle. Kung tutusin, pwede nyo na i-claim yun. Kaya lang, yun nga, nag-post ako nung nakaraan nung merong akong matinding pangangailangan. Nag-post tayo, nag-out ako ng ibon at yun nga, ito, hindi na i-direct acquire niya agad. So maraming salamat sa suporta, Sir Chris Alejo. Yun. Tapos sabay dun sa isa naman nagtiwala natin na isa pang tropang kalapatids, ito, mapupunta sa kanya. Ayan, oh, babombitan na rin natin para masuportahan natin yung mga young bird na mga bago natin. Tama po ba yun? Eto na mga ka-EA, oh. Bigyan na natin ng mani. Kakahiyaan pa sila. Mani, oh. Yan. Mag-aala naman kumain si Bekbek, kaya wala tayong magiging problema possible sa kanya. Ayan, oh. Buti na nga lang napansin natin agad na ganun nga yung kalagayan niya. Nagkaroon siya ng cancer. First time dito sa EALOP na nagkaroon ng cancer yung panlaban natin. Hindi naman maiwasan niya. Pero kailangan lang natin gawin. Kailangan tulungan natin silang gumaling at hindi lumala yung pinakakondisyon ng cancer. Ayan, oh. Ganun. Nakakahiya yun nandun sa tuktok. Wala na yung mani. Mga awit, mga mahina kayo. So dito ko natatapusin tong video na to. Shoutout sa mga solid supporter natin. Siyempre huwag kalimutan mag-like, comment, and share. At mag-subscribe. So ingat mga kalapatids. Keep safe. God bless. Ayan, dagdagan ko na lang siguro yung mani. Bitin